So, ito na. Um, ito yung spreadsheet ni client kung saan nandun lahat ng Amazon cases. So, each tab, yung task na para yung sa product page. So, before mo na-access tong Excel sheet ni client, kailangan mo munang mag-login sa OneDrive.com, username, password, and then you can access this thing para mapunta dito. So, sa product page, simple lang naman eh. Isa-isa mo i-set yung mga items dito. So, ito yung case ID nila kapag gumawa ka ng case. Then, kailangan mo ng ASIN. Then, yung SKU, yung product na pwede mong ma-search sa Amazon Seller Central account ng client. Pwede mo rin gamitin itong ASIN. So, for example, kunin natin itong SKU. Tapos, pagkalagay mo sa Seller Central ng client, punta ka na dito sa inventory and then manage FBA inventory. Tapos, paste mo lang dito yung SKU. Then, search. So, ito na yung item na yun. So, pwede mo rin gamitin itong ASIN. Okay. Then, pwedeng yun yung pang-search mo. Search. Yan din yan. Ito yung ASIN mo. SKU. Now, attribute needing corrections kung ano yung issue na kailangan i-fix. So, according dito, dimension. Ibig sabihin, yung dimension ng product na to is gustong baguhin ni client. Dahil yung dimension na yun, for example, yung size, yung weight, yung package, ng item na yun, nakaka-affect yun dito sa FBA. So, dito sa FBA, masyadong malaki. $137 yung FBA niya, bukod pa dun sa retail price or value ng item. So, ibig sabihin kasi nito, nasa fulfillment center ng Amazon or nasa storage ng Amazon yung product na to. So, every month may binabayaran si client ng FBA fee para lang i-keep nila yung item na yun dun sa storage nila. At once na may buyer, sila na yung bahalang mag-ship. So, parang dun nakatira yung mga items ni client. Ngayon, kaya ipabago yung mga dimensions nito para bumaba yung FBAC niya. So, ang mangyayari doon, kapag may binigay si client na dimension nito, sa email, pwede kong i-forward sa'yo. Kung ano yung current FBAC niya, ilalagay natin dito. So, dapat ito kasi sa before, 137.32. And then, kapag binago na natin yung dimension ng product, ilalagay natin yung magiging bago ng FBAT. So, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, lalagay natin dito yung after. FBAT after na mag-change tayo ng dimension dito sa product Seller Central, Amazon. So, kapag nag-unti ng dimension si client, pupuntahan lang natin itong listing na to, tapos click lang natin itong edit. And then, pwede mo makita dito yung dimension nila. So, pwede dito sa more details. Tapos, dito, magbibigay sa client ng dimension. So, lalagay natin dito yung length, width, height. And then, sa dimensions, iba yung item dimension sa packing. So, i-identify naman ni client kung ano yung kailangan. Yung weight, tapos kung meron pa mga ibang value na dapat ilagay dito, sasabihin lang ni client yun. So, after natin ilagay yung mga dimensions na nilagay ni client, na pinapalagay ni client, sa pinakababa merong save and close.
So, kapag hindi ko itong save and finish, yan, thank you for submitting suggestion. So, dapat yung 15 minutes, magre-reflect na yun, yung changes na ginawa natin. So, to double check after 15 minutes, kung nalagay ba, pwede kang bumalik doon sa inventory, FBA, inventory, search mo ulit yung item, tapos pwedeng tignan mo lang din sa edit section kung nag-appear ba doon yung mga values na in-enter mo. Then kung hindi, uulitin mo lang siya hanggang sa ma-absorb siya ng Seller Central. So once na nag-appear naman na, okay na, hindi naman magically mababago dito yung FBP. So ang mangyayari doon, mag-o-open tayo ng case sa support ng Amazon para sabihin natin na in-update namin yung dimension ng item natin. So, we are requesting to investigate the item or remeasure on your end para may mabago sa FBA namin. So, para makagawa ka ng case, punta ka lang dito sa help. Help. Tapos, get support. Selling on Amazon. Tapos yung, we are requesting for the investigation of the SKU, pwede may copy paste, SKU of okay. Balik ka dun sa page, sa main page. You're requesting investigation of the SKU, and go there, click on another, we think that there is a mistake. So, pwedeng ganyan. Pero since binago natin yung dimension, ito pwede mong gamitin to kapag wala ka naman binagong dimension sa item. Pero gustong pababain ni client yung FBAP. So, ang pwede naman nating sabihin is i-updated the dimension. The item or the SKU. And when we were requesting into the same thing on your. So, pwedeng ganyan. Or, pwede ka naman maging creative pa. Kasi, ano naman ang outcome lang naman na kailangan natin dyan is, ang process nila is kapag nag-request ka ng ganitong case for the item na mabago yung dimension na nakaka-affect dun sa FTP, ang process nun is
i-investigate nila yung item na yun, tapos i-re-measure nila gamit yung, ano ba, meron silang sariling scaling system din dun or yung mga internal tools na mga panitak din tsaka pang sa weight ng item na yun. Continue. Tatanungin ko rito kung ano yung sa SC or AC. So, pwede mong i-enter kahit ang dito sa dalawang role. And then, so, pwedeng request product and measure or order fees reimbursement. Pwedeng ganito, kung meron tayong ni-request na re-measure or may binago tayo na dimension, pwede ito. Pero mostly, ito. Kasi ito, pag sinabi mo FDA fees question, i-re-measure din talaga nila yung product. Pero ito, nagkakaroon ng order fees reimbursement kapag ganito yung case. Kapag may sinabi si client na bukod sa FDA fee na babaguhin, itong item na to, or itong order na to, merong 6 na order na kailangan ng reimbursement. Ibig sabihin kasi, yung dating FDA fee na 10.16, nung nag-investigate sila or nag-investigate sila tapos nire-measure nila, mababa lang pala dapat yung fees. Pero since nagkaroon ng 6 na orders nung mataas pa yung FDA fee, humihingi si client ng reimbursement dun sa 6 na order na yun. Kasi ang FDA fees pa before nandun 10.16. Eh, since nagbago na yung FDA fees, dapat ibalik nila yung sobrang na-charge sa atin na FDA fees. Kaya ito humingi ng 6 orders na reimbursement. So, kapag ganun yung case, mas applicable if pipiliin ko. And then, kapag sinabi mong next, lalabas na yung ano dito, yung case ID. Yung sample is ito, parang ganito. Lalabas dito yung case ID. Kapag ganito, copy mo yung case ID, tapos, lagay mo lang dito. And then, status na, nag-submit ka na ng case sa Amazon, siyempre, hihintayin natin yung reply. So, i-update mo yung status niya dito na pending Amazon response. Ganyan. And then, product page updated. Kung in-update mo yung dimension, sabihin mo lang yes or no. And then, kung ano yung current activities na, then mag-aantay tayo matapos yung kaso. Mag-aantay tayo na matapos nilang i-re-measure yung item. Then, kung ano yung nagbago sa FDA fees before, lalagay natin FDA fees after. Tapos dito, kung meron kong comment, halimbawa, submitted case to Amazon, ganyan. Tapos, kunwari, nag-reply mo sila, denied yung reimbursement or natapos na yung re-measure, pero hindi nila tayo pinagbigyan dun sa dimension na gusto natin baguhin. So, kung anong applicable dito. So, yun, ganun yung process ng pag-update ng product page. Si client yung mismong maglalagay kung ano yung mga items na may kulang, na may kailangan dito or may issue. So tayo, once na may binigay si client na tracing or SKU, tapos sasabihin niya kung anong issue, tayo na yung bahala mag-fill in dito ng information. So palaging, mabibigay ka ng tracing, search lang natin yung issue na yun sa Amazon Seller Central account, tayo na yung maglalagay ng review. Isa na yun. Then, kung ano ba yung problem na sinabi niya sa email, katulad nito, listing broken. So, nalagay ko dito, listing broken. And then, hindi pa naman natin nasisimulan asikasuhin. So, pwedeng not started.
Tapos, palagi natin i-check yung FDA fees niya. So, laging sa before muna. Kasi kung pagkatapos ng kaso may mabago, lagay natin dito at kung ano yung pwedeng comment natin. So, ganito naman yung rule. Hindi pwedeng makapag-remesur or mag-investigate ang Amazon kapag walang available units sa item. So, paano natin malalaman kung may available units? So, siyempre, check natin tong item na to sa Seller Central, inventory, FDA, inventory, and then search. So, dito sa malalagay. So, 0. So, kapag 0 to, hindi nila talaga tayo pagbibigyan na ma-investigate yung case. Kasi walang stock dun eh. Wala silang item na ganito. So, anong isusukat nila? Wala. So, mag-aantay tayo na magkaroon ng available units to. So, kaya ang ilalagay natin dito, lahat ng information na applicable dito and then revisit. So, magre-revisit lang tayo na magre-revisit everyday hanggang sa may makita tayong available na units dito. So, for today, revisit pa rin siya. Yung FDA fees niya is 157.32 pa rin. And then, yun. Nilagay ko nito 0 at FDA. So, out of stock yung item. Kaya talagang wala pang nangyayari sa case na to. Next item is ito. Ang problema niya is category. So, nung time kasi na to, hindi active yung nakalagay dito, not active. Inactive or active to? Basta hindi active yung status niya dito kasi may problema ka sa category. So, siguro nang ginawa yung listing na to, hindi niya napili kung anong category ba, under what category ng item mo. Kaya hindi naging active. So, hindi nakabenta si client ng time na to. So, since binago naman na yung category, please available. So, binago na yung category, tumama na yung category, in-approve na ng Amazon. Tingnan natin. Yan, kaya naging active na siya. Ngayon, available na 11. Lagay lang natin dito, fix. Listing now active. Listing now active with 11 available units. 4.9, 4.9 of the end. Next item is pili ang pumipili nito ng archive finally. Kapag halimbawa, na-resolve na natin, tapos i-report ko sa kanya, sinek na niya, wala na issue, siya na bahala mag-archive. Ibig sabihin na-check na na. Next naman is ang problema, email. So, hindi pa nga nag-check ito. Email ko, nagawin ko, link, at is submit. So, para ma-check mo, ano nga bang nangyari sa case na to? Kasi ikaw na mag-handle ng mga case na nagawa na yun. So, tutuloy mo na lang talaga to. So, para malaman mo kung anong history ng case, kopyahin mo tong case ID, copy, tapos, punta ka ng help, then dito ka sa case log, search for, lagay mo yung case ID, then, tapos, view. So, ito yung nangyari sa case.
Pwede kang tumingin from the start kung ano yung nag-ito, ano yung na-report ba nung una. So, our listing for this item, SKU, is now updated. We are requesting to update the details. Please review about live images item, the items in PC. Another image is been uploaded on your Amazon's policy. Please refer to this old case ID. So, yung naging issue siguro before dito sa item na to is hindi active yung listing kasi nagkaroon ng problema sa image. So, siguro mali yung images kaya hindi nila ginawang active. Please refer to this old case. So, titignan ko lang kung anong meron dito sa old case. Kasi pangalawang case ID nga na to. So, case log, please go. So, request to update product details for ASIN, training scheme na incorrect uploaded images. First image, note, this is not a floating item. Second image, note, 7, 8, 9, 10, 11. Tignan natin ano ba tong item na to? Manifestly inventory is search. So, para makita mo yung listing, pwede mo siya i-dito sa product name. Pwede rin sa edit. Pero para makita mo, ano yung itsura ng ads or ano yung itsura ng listing, sila na siya. Wala yung maraming images na sinasabi na dun sa please. So, tingnan ko dito sa edit section. Images. Name. Live on Amazon. Images recommendation upload. Dininay yung images kasi ang pwede sa Amazon is yung ano lang talaga, product tas malinis na background. So, perfect white background lang yung na-approve nila. So, ito, hindi nila pwede i-approve. So, parang nakalagay dito resolve na image. Uploaded images. Not resolved. So, tingnan natin yung case ID na sinabi natin. Changes to the site, multi-number, or another number must contain one ABC. The images of input product are going to be seen model. For manufacturers, they estimate that all see doesn't follow all or larger computer type to live. This is so ito, ang gagawin natin, kung walang ipaprovide si client na mga tamang images for this item, tayo yun na lang ang magre-research para sa kanya. So, since dun sa case ID, nakalagay naman ito si manufacturer's website.
Pwede siguro isang image lang. Kasi isa lang nandito. May mahanap pa tayo. Here. Together, so, Santa Barbara. Hmm. Pwede natin dagdagan kung merong ibang same product tas iba-ibang anggulo, pwedeng gano'n. Yung more pictures. Ang tikit naman kasi nito. Kung isa lang. Kung isa lang. Wala, isa lang talaga. Dapat ito lang. Yung image. So, ibig sabihin yun, search natin ito. Hindi pwede ito. Or mag-take ng picture si client nung mismong actual na item. Tapos ipa-edit mo sa atin. Gawin natin white yung background. Kung gusto niya na mas marami. Pwedeng ganun yung solution. So for now, yan lang muna. Kailangan isa lang. Kasi ito lang yung pwedeng i-approve ng Amazon according dun sa ano nila eh. Product Images Style Guideline. So, pwedeng hindi pa resolve na may notes sinipili kung hindi pa resolve. So, pipiliin natin, need more info. Kasi kailangan natin ng more information or more files kay client na magre-request tayo ng mas maayos na picture, na pag-take ng picture itong tote bag na to. Tapos tayo na lang mag-i-edit. Images or ganito yung no order. Images already showing. Hindi lang ito lang, ito lang. Ito. Palit ito. Ganito. Here is okay, so slide. Having the current images. Need confirmation. Start note na lang natin mga images going to upload requesting for more images that I can see if you prefer more images to load.
yung ganito. Pwedeng ganyan. Tapos, i-re-report mo sa akin na um, para maging maayos yung listing niya. Kasi sa tingin ko, gusto niya ng maraming ano eh. Tinignan natin kanina. Ito, na-report niya na nun. Kung gusto niya na mas maraming email, yun, sabihin mo sa akin na mag-request ka, kung gusto mo, i-suggest natin kay client, ganyan, na mag-take siya ng mas magandang picture ng images na yun, tapos i-edit natin yung background para sa kanya. Ganun ba? So, at least ito ay nakabit ko. Kasi walang nangyari sa report eh, kaya nilagay niya na not resolved. Please resubmit. Pero nung nag-resubmit yata si Gwen, ano pa nangyari? Case ID, copy, case ID. Kung may naka-open ka na ng ganito, edit mo na lang yung case ID dito sa taas. Ganyan. Para hindi ka na pupunta ng help, tapos case lang yun. So, sabi ni Glenn noon, our listing for this item, we are requesting to update details. Please review attached images, item with VPC. Ano ba ito in-upload niya? Tingnan natin. Palagi ko, screenshot lang din ko ng ano, ng nandito. Na may UPC ko. Tingin ko lang. Tingnan natin. So, mali yung tinend na picture ni Glenn. Sabi niya, your lesson details. Please review attached live images of the item with the item CPC. Pero yung sunod niya, wala naman yung UPC dito eh. Mas, mas tama kung ito yung sinabi niya, tapos kasama ko sa screenshot. Sama niya yung ano, yung website ng manufacturer. Ganyan. Tapos, i-highlight niya itong ano, i-highlight niya itong UPC. Ganyan. Title ng item. Pwede mong square ko sa pin. Auto. Overlay. Para mas malinaw sa kanila. Ang kailangan mo kasi sa Amazon support yung very specific yung details. As in, straight to the point talaga. As in, literal. Parang sobrang literal na nang binigay mo or pinapakita mo, kaya huwag silang tanga. Huwag silang tanga sumagot or huwag silang tanga rin. Kailangan ganon. So, since mali yung pinakita ni Glenn na image, ginaya niya lang din yung sinend ni client. Yun yung dito sa listing nun, yung binura natin dito. Eh, hindi na ma-approve yun eh. Hindi talaga nila i-approve yun. Kailangan na yun ganito. So, since may naka-upload naman na tayo na isa, na-approve sa kanila, okay naman na to. Ayun nga lang, baka kasi gusto ng client na mas maraming picture dahil ayun nga, according din sa on case ID number, nagbigay pa siya ng mga explanation na ganito. Hindi humingi tayo ng maraming picture kay client. Edit na lang natin. So, at least ito, need more information, tapos nakalagay, need this confirmation, inserted note, kung approve, ganyan. Kasi ito, edit ko to, kasi mali yung ginawa ni Belen mo. Tingin ko na sa kanya to, earn kung bakit. Yun pa rin pinapilin. Not approved. Images. So, malinaw. Uploaded images, okay, noong 10/23.
pero not approved. So dito, showing 2 approved images only. So kahit i-check ni client anong meron sa listing na 'to, dalawa lang yung nandun. So requesting for more images that I can edit if you prefer more images to upload. So ganun lang yung usually ginagawa. Um, kung ano lang naman yung problem dito, yun pinakita ko sa'yo, yung paano baguhin yung FDAC, and then kung ano dapat yung status dito. So kung babalikan mo 'tong mga case na 'to na nasimulan ni Glenn, so nakalagay naman dito pending Amazon response. Ibig sabihin hindi pa nagre-reply siguro yung Amazon according sa last update niya. Pero paano mo malalaman kung may reply na nga ba or hindi? So baka may reply na si Amazon, i-che-check mo ngayon yung case ID do'n sa case log ulit, and then alamin mo lang yung history, ano nangyari, tapos kung ano ng status. Tapos ano nga bang meron do'n sa case na yun. Tapos sa-update mo lang dito kung anong status. Titingnan mo lang naman din kung inserted notice. Masyadong mahaba yung ginagawa ni Glenn dito, which is nakakalito kay client. Dapat kasi yung summary lang, tapos yung straight to the point na approve ba or denied yung requirement na binibigay nila. Tapos katulad nito, there is already an existing activation request in progress. Measurements typically need 3, 5, 10 days. So pwede namang ang sabihin mo na lang, existing investigation request in progress. So pwedeng ganito na lang, existing investigation request in progress dito. Or ganito, measurement request in progress. And then kahit wala na lang na ganito. Kasi ang kailangan lang naman natin i-insert note dito, kung ano yung kailangan na halimbawa reminder, follow up. So follow up November 27. Follow up on November 27, ganyan. So kapag nag-follow up na tayo, pwede na natin gawin ito. Hindi natin kailangan ng sobrang haba. So ganun lang, che-check mo lang kung ano yung nangyayari dito sa bawat item, tapos kung ano yung nangyari dun sa case. Tapos kung sakaling may confusion ka na paano nga ba kapag low promising error, paano nga ba kapag restricted, ganyan. Tatanong mo sa'kin, tapos bibigyan kita ng bagong recorded na video if iba yung process mo para sa FDAT. Itong nilagay ni client na FDAT, gusto niyang baguhin yung FDAT, nabago naman. Kapag nabago yung FDAT, ang susunod dun, since dalawa yung issue dito, susunod mo yung pangalawang issue na nirereklamo ni client or hinihingan niya ng reimbursement. Yung gusto ni client mas mababa pa sa $8 yung magiging FDA fees. Hindi ko sure kung papayag yung Amazon, pero wag ka lang basta magpapatalo sa case. Minsan kasi sasagot sila paulit-ulit, pero ikaw mag-a-appeal ka ng mag-a-upload dun sa case na, reviewin niyong mabuti yung mga tanong ko. So parang sila tinatamad na, paulit-ulit na lang din yung sagot nila. So kapagka gano'n, iba-ibahin mo lang yung question mo hanggang sa may mag-assist na sa'yo na makakaintindi dun sa kung ano nga bang gusto mong mangyari dun sa case. Tapos yung case niya is once na nag-open ka ng new case, ano yun, 3 days na wala kang sagot, halimbawa sila yung huling-huling sumagot, tapos after 3 days sa date ng last na sagot nila wala kang reply, automatic magko-close yun. So wala ka na dito na reply. Katulad nito,
kinlose na nila, hindi ka na nag-reply, hindi na nag-reply sila, hindi ka na makakapag-reply. Katulad nito, meron ka pang makiklik na get help, I need more help with the issue, makakapag-compose ka pa ng message, makakapag-send ka pa tsaka re-open ng same case ID number. Pero dito, since close na siya, wala ka ng pag-asa makapag-reply, hindi puwede 'to. Magre-reopen ka ulit tapos ire-reference mo 'tong, previous case ID number. Which is okey lang naman kung mag-reopen ka, pero mas maraming case ID, mas maiinis kasi sila Amazon. So, mas maganda habang hindi pa nagko-close yung case ID, mag-reply ka lang ng mag-reply dun. Tapos ano pa ba, um, yun yung for now, total of 10 hours for 1 week 'tong task na 'to. Kung di-divide natin siya per day, 2 hours per day, pero may times lang naman na hindi naman naabutin talaga ng 2 hours per day. So, kumbaga, use your time ng very well kasi, dun sa loob ng 2 hours na yun, halimbawa lumagpas ka tapos may inaasikaso ka pa, puwede ka naman lumagpas ng 2 hours. Kasi may mga araw naman na wala pang 2 hours yung task. Hindi naman siya yung literally na porket 2 hours a day or 10 hours per week, mag-i-stick ka lang dun tapos pababayaan mo na yung iba na hindi mo nare-replyan, ta's kailangan mo palang replyan para lang siya hindi mag-close, pero pababayaan mo siya kasi nga ano na, umabot ka na dun sa time limit mo, so hindi ka na willing na mag-extend ng help kay client. Para lang ma-handle mo mabuti yung case. Kasi, magiging performance based mo dun sa kung na-handle mo bang mabuti yung case, ilan ba yung nare-open mo, ilan ba yung sinagot mo, ilan ba yung case na hindi mo pinabayaan mag-close, ilan ba yung na-resolve mo, ilan ba yung na-reimburse mo, ilan ba yung naipanalo mong case, ilan ba yung natalo mong case. So, dun magbe-base yung performance overall. Naintindihan mo? Si Erica.